beyond our concern, hindi ho talaga natin issue. May karapatan din naman ho sila mag-conduct ng right of innocent passage. Pero ang tinitignan ko ho, kung bakit ho sila nag-conduct ho ng survey sa area na yan. Malaking palaisipan para sa International Studies expert ng De La Salle University na si Professor Renato de Castro. Ang pagtambay o loitering ng mga research vessel ng China sa bahagi ng Philippine Rice o mas kilala bilang Benham Rice sa Eastern Seaboard ng bansa. Aniya, hindi naman maglalabas ng resources ang China gaya ng kanilang mga research vessel kung hindi mahalaga ang kanilang misyon sa lugar. Dalawa ang nakikitang dahilan dito ni Professor De Castro. Una ang scientific research sa lugar at pangalawa ay nagsasagawa ng underwater mapping terrain. Ito ay bilang paghahanda sakaling sumiklab ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Alam naman ho natin na interesado ho ngayon ng China, mainit ho ang China, lalo na ho sa larangan ng issue ng Taiwan. Maaring minamap po nila yung karagatan ho dyan, just in case ho, magkakaroon ho ng gulo in the future between China and Taiwan at papasok ho of course ang Amerika dyan. Dalawa ho yan no? It could be purely scientific, but the scientific data could also be used for naval warfare operation, specifically lalo sa larangan ho ng operation ho ng mga submarine. Ganito rin ang nakikitang dahilan ni dating Presidential Advisor for Political Affairs, Professor Ronald Llamas. Sa kanila ay mahalaga yan dahil dyan yung entry point galing sa Pacific. No? Kung sakaling magkakaroon ng gulo sa Taiwan o sa South China. Doon pupunta. Suporta, halimbawa, Amerikano, Australiano, New Zealand, etc. Dyan posibleng dadaan. Kaya medyo interesado dyan ang China. Ayon kay Llamas, ang innocent passage sa 12 nautical miles ng sovereign territory ng bansa ay may kaakibat na responsibilidad na pagsunod sa batas ng nakakasakop na bansa. Gayon din ang freedom of navigation sa loob ng 200 kilometers exclusive economic zone ng bansa ay di pwedeng i-exploit ang nasa ilalim ng karagatan nito, maliban na lamang kung may koordinasyon sa Pilipinas. Alam mo, yung pagdaan kasi dapat diretso yan eh. Monitoring natin doon sa tatlong Chinese vessels, criss-cross. No? Criss-cross, paikot-ikot. Hindi yan freedom of navigation. Ikalawa, yan ay research vessels. Ako, yun ang matindi ron eh. Ibig sabihin, ang sole function yan mag-research. Anong nire-research nila? Unang nabisto ang ginagawang research ng China sa Philippine Rice noong 2017 nang magkaroon ng emergency ang isa sa kanilang crew at dinala nila sa Surigao para operahan. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ipinadala na nila ngayong araw ang kanilang 83-meter vessel na BRP Gabriela Silang para sa 2 linggong maritime domain awareness sa lugar. Magpapatrolya ang barko sa Batanes at maging sa Philippine Rice kung saan sinasabing dumaan ang mga research vessel ng China. Yes, nagkaroon na ng deployment as of today doon sa area. This is a routine patrol being conducted by the Philippine Coast Guard sa northern part of the country. Okay, ang purpose nito is of course yung maritime domain awareness, i-monitor yung mga fishermen, conduct environmental protection activities dun sa area. Hindi rin kasi makapagsagawa ng regular na pagpapatrolya sa North at Eastern Seaboard ng bansa dahil mas malaki ang alon doon kumpara sa West Philippine Sea. Iilan lamang din ang barko ng PCG na kayang tumagal maglayag doon ng ilang linggo. Pero nakaantabay din ang kanilang mga air assets sakaling kailanganin. Ang Philippine Air Force nagpahayag din ng kahandaan kung sakaling kailanganin sila para sa surveillance sa lugar. The Philippine Air Force is committed and always ready. Our air assets are ready and our air crew are well-trained. So we conduct maritime patrol over the areas, including Benham Rice. And whenever we are called upon, our assets are called upon through Northern Luzon Command, we are ready to respond. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.